Isa sa mga classic NBA Finals ay ang 2013 Finals ng Miami Heat laban sa San Antonio Spurs. Big 3 ng Heat kontra sa Big 3 ng Spurs na may sophomore player Kawhi Leonard. Isang dikit na serye at tinapos sa isang dikit na laban. Isang naghahabol ng 5th championship at isang naghahangad ng back-to-back chips. Dito naganap ang epic Game 6 na hanggang ngayon makikita mo pa din sa highlight reels. Ito din yung time na ultimo fans ng Miami sa kanilang sariling arena, unti-unti nang nag-uuwian at tinanggap na hindi para sa kanila ang taon na yon. Pero ang Miami Heat players hindi sumuko at doon na naganap ang tres ni Ray Allen na sumagip sa team para i-extend ang laban sa overtime, na ipanalo ang laban na yon at naipanalo ang Game 7. Hanggang tuluyan ang nakuha ng Miami Heat ang kanilang back-to-back championship. Isa sa mga hindi malilimutang serye. Pero nasaan na nga ba ngayon ang 2013 NBA Champions Miami Heat matapos ang 13 years? Tara, pagkwentuhan natin. Catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Simulan natin sa utak ng tropa. Walang iba kundi si Erik Spoelstra, ang mastermind sa likod ng small ball at lethal system nila. After ng championship run, hindi siya umalis. Siya pa rin ang nagdala sa Heat sa panibagong finals appearances noong 2020 at 2023. At siya na ngayon ang longest tenured active coach sa NBA at maging sa lahat ng major US sports after mag-retire ni Coach Greg. Isa din sa pinakarespetadong coach sa liga. Juwan Howard. Isang mahusay na player noong panahon niya pero noong 2013, nagsilbi na lang siyang veteran leader at locker room mentor ng Miami Heat. Nag-retire na din siya after manalo ng kampyonato noong 2013 at agad lumipat sa coaching. Naging assistant coach ng Miami Heat hanggang 2019 bago naging head coach ng Michigan Wolverines men's basketball hanggang 2024. At ngayon, kasama na siya sa coaching staff ng Brooklyn Nets. Joel Anthony. Reserve center ng Heat pero dati ding naging starting center. Kaso ayaw umiscore. Pero may panama naman sa depensa na tinawag pa ngang The Warden dahil sa kanyang pagiging defensive-focused player. Nagpalipat-lipat ng team after ng 2 titles sa Heat, naglaro pa sa Argentina at nagretiro noong 2020. Ngayon, big time na ang kuya mo. Isa na siyang general manager at co-owner ng isang team sa Canada, ang Montreal Alliance. James Jones. Ito na-discuss ko na sa Cavaliers episode. Isa sa pinaka-trusted na role player ng Miami Heat. Legit sharpshooter, solid spacer, at ang minsang naging 3-point contest champion. After mag-champion ng 2 beses sa Miami, sumama kay LeBron sa Cleveland at nakuha niya ang kanyang ikatlong kampyonato. Nagretiro noong 2017, naging general manager ng Phoenix Suns hanggang 2025 pero ngayon, siya na ang executive vice president at head of basketball operations ng buong NBA. Winner inside at outside ng court. Chris Andersen. Si Birdman na walang hilig sa tato. Solid backup center, energy guy at elite defender. May NBA playoff record for highest field goal percentage na 80.7%. Naglaro pa sa Heat hanggang 2016. Naglaro pa to sa Cavaliers kasama ni LeBron bago tuluyan nagretiro noong 2017. Naglaro sa Big 3 League at nanalo doon ng championship noong 2018. Pero ngayon, nakapokus na siya sa personal life at negosyo habang tahimik na naninirahan sa Colorado. Norris Cole, ang backup point guard. May high energy defense at speed off the bench. Sa 2013 playoffs, minsan magic bunot dahil sa sipag niya sa court. After ng stint niya sa Heat, naglaro pa sa Pelicans at Thunder bago tuluyang naglaro sa iba't ibang bansa sa Europe, Africa, Asia at nag-try din sa G-League. After ng kanyang playing career, pinasok niya na din ang coaching at naging head girls basketball coach ng Trinity High School sa Pennsylvania. Rashard Lewis, ang veteran forward, floor spacer at spot-up shooter ng 2012-2013 Miami Heat. Isang dating all-star player. After ng championship, nagstay pa siya sa team hanggang 2014 at sinubukan maglaro sa Mavs after pero na-void ang contract dahil sa injury. At yon, tinuluyan ng magretiro noong 2014. Naglaro din sa Big 3 League at naging league MVP pa doon. Naging player development coach ng Detroit at ngayon, miyembro ng coaching staff ng San Antonio Spurs. Mike Miller, ang bench sharpshooter at fan favorite din. Delikado ang kalaban pag nag-init sa tres.
Sa Game 6 ng 2013 Finals din nangyari ang kanyang one-shoot three-pointer. Nagbigay din ng veterans presence sa team, kasama sa back-to-back championship ng Miami. After ng championship nila noong 2013, naglaro pa siya sa team gaya ng Grizzlies, Cavaliers at Nuggets bago magretiro noong 2017. After nun, naging assistant coach siya ng University of Memphis bago lumipat sa Houston High School para i-coach ang kanyang sariling anak doon. At sa kasalukuyan, isa na siyang certified agent ng ilang mga NBA at college basketball players like Paolo Banchero at Wendell Carter Jr. Shane Battier, ang crucial glue guy at veteran 3-and-D player ng 2013 Miami Heat. Isa ding elite 3-point shooter at floor spacer. Sa Game 7 ng 2013 Finals, pumukol siya ng 6 na 3-point shot para tulungan ang Miami makuha ang back-to-back championship. Effective din sa defense kahit lagi natutumba at tumatalsik. Lagi nakakasilat ng offensive foul. Nagretiro noong 2014 after sila mabawian ng Spurs. After nun, naging analyst sa ESPN. Nagtrabaho sa front office ng Miami Heat. Naging minority owner ng Tampa Bay Rays sa MLB. Negosyante, pilantropo at naging podcast host. Nilahat niya na. Ray Allen. Sinong hindi nakakilala sa kanya? Elite floor spacer at shooter off the bench. Mula sa karibal ng Heat na Boston Celtics, naging miyembro ng If You Can't Beat Them, Join Them at ang hero ng Game 6 NBA Finals. Ang literal na bumuhay sa pag-asa ng Miami mula sa pagkatalo. Basta sinabi mong 2013 championship, si Ray Allen agad ang may isip mo. Nag-retire noong 2016. Na-induct sa Hall of Fame noong 2018. Bumalik sa college para tapusin ang degree in General Studies. Naging miyembro ng NBA 75th Anniversary Team. At mula 2021 hanggang ngayon, siya ay Director of Boys and Girls Basketball and Head Boys Varsity Basketball Coach sa Gulliver Prep sa Miami, Florida. Udonis Haslem, ang team captain na nagbibigay ng interior defense, rebounding at efficient mid-range scoring. Nagtagal pa siya sa Heat hanggang 2023 bago tuluyang nagretiro. Sa tagal niya sa Heat, nadaanan niya ang Wade-Shaq duo, Miami Big Three at Jimmy Butler era. And after retirement, naging Vice President of Basketball Development ng Heat. Niretire ang kanyang jersey sa Miami, naging media analyst sa ESPN at naging negosyante na din. Mario Chalmers, ang starting point guard ng Miami Heat, isang reliable two-way player, floor spacer, perimeter defender at clutch shooter na nag-complement sa Big Three ng Heat. After ng stint niya sa Miami, naglaro sa Grizzlies bago nagkaroon ng injury. Bumalik sa G League, naglaro sa iba't ibang bansa, sa Big Three League at naglaro din sa Pilipinas bilang import ng Zamboanga Valientes noong 2023 ASEAN League. Sa ngayon, bumalik siya sa University of Kansas para tapusin ang kanyang degree. Chris Bosh, ang third star ng team, part ng Big Three at starting power forward ng Miami. Minsan pwede din gawing center ng team tuwing small ball ang trip nila. Big man na may tira sa labas. Bago ang hero moment ni Ray Allen noong Game 6, si Chris Bosh muna ang nagpasimula ng kunin niya ang isang importanteng rebound at maipasa kay Ray Allen. Siya din halos ang tumapos ng laro gamit ang kanyang 2 game-saving block kay Tony Parker at Danny Green para ma-secure ang panalo at madala ang serye sa Game 7. Nahinto ang karir ni Bosh dahil sa medical force retirement o dahil sa blood clot. Nai-retire ang kanyang jersey sa Miami, na-induct sa Hall of Fame, nag-launch ng Chris Bosh Foundation at dahil na din sa ilang mga health issues, nag-focus na lang siya sa ilang negosyo at sa kanyang pamilya. Nag-update si Bosh sa kanyang social media accounts about sa kanyang kalusugan, kaya let's pray for Chris Bosh. Dwayne Wade, ang nananatiling franchise player ng Miami kahit tinanggap ang role bilang second option behind LeBron James. Isinakripisyo ang individual stats para sa team success. At despite knee injuries, nag-average pa din siya ng 21.2 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Elite scorer, playmaker, defender at nagbigay ng crucial leadership. Nabanggit ko na din to sa 2006 Miami Heat episode. Nagretiro siya noong 2019 at dahil siya ang parang Kobe Bryant ng Miami Heat, niretire ang kanyang jersey number 3 at nagkaroon ng statue sa labas ng Miami Arena. Naging minority owner ng Utah Jazz at Chicago Sky sa WNBA. Naging NBA analyst, nagkaroon ng iba't ibang business ventures at naging pilantropo. At last, LeBron James, ang Finals MVP o literal na best player ng 2013 Miami Heat. Ang cornerstone ng Miami Big Three. All-around player, scorer, passer, defender, rebounder, clutch performer,
Literal na all-around player. Lahat naman tayo kilala yan. Madaming haters pero wapakels, dominante pa din. After ng stint niya sa Heat, bumalik siya sa kanyang hometown sa Cleveland at nanalo ng isang kampyonato. Lumipat sa Lakers at nanalo pa ulit ng isa pang kampyonato na hanggang ngayon ay naglalaro pa din. Naging all-time leading scorer at tumatabo pa din ng sangkatutak na records. Hindi pa tapos ang karera ng lolo nyo, kaya hindi pa din siya tapos gumawa ng mga records. So tignan natin kung masosolidify niya ang pagiging greatest player of all time o mananatiling si Michael Jordan ang GOAT ng karamihan. Bahala kayo dyan. At yan ang inyong 2013 NBA Champions Miami Heat, ang huling kampyonato ng Miami at ang nag-iwan ng isang hindi malilimutang memories para sa ating mga NBA fans. So sino ang sunod? Comment mo na sa baba, pa-like and share naman ang video at baka naman, pakisubscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.